Naniniwala ba kayo sa mga nilalang tulad ng mga maligno, engkanto, lamang lupa at ligaw na kaluluwa? Kung naniniwala kayo, halina't ating tunghayan ang isang istoryang mapanindig balahibo. Pag-iibigan ng isang mortal at elemento na hindi maaaring pagtugmain ng tadhana dahil magkaiba ang kanilang mundo. Paano kung hindi ito isang pag-ibig? Ito'y isang panlilinlang sa pagitan ng buhay at kamatayan. Sa isang liblib na baryo, may isang lumang bahay na gawa pa sa makalumang estruktura. Ang mga nakaukit dito na disenyo ay mula pa sa sining ng isang magaling na arkitekto sa panahon ng unang digmaan. Sa bahay na ito, marami ang nakapaloob na hiwaga at misteryo na hindi kaya ipaliwanag ng siyensya. Ang pintura ay binura ng ulan sa mahabang panahon. Walang sino man ang nagka-interes sa lumang bahay na ito, maliban na lang sa isang dalagang nagngangalang Magdalena, isang inosenteng babae na nagkaroon ng interes na bilhin ito sa isang mobile app. Si Magdalena ay nagmula sa isang mayamang pamilya, ngunit ang maginhawa nilang pamumuhay at karangyaan ay biglang naglaho nung pumanaw ang kanyang mga magulang. Bilang nag-iisang anak ng pamilyang Monteverde, wala siyang naging kaagaw sa mana. Ngunit lahat ng kanilang ari-arian, ni isa wala siyang natanggap kahit isang pisong duling. Mula nung mamatay ang kanyang mga magulang, naiwan siya sa puder ng kanyang tita Mercedes, ang nag-iisang kapatid ng kanyang banyagang ama mula sa bansang Espanya. 10 taon gulang pa lamang si Magdalena nang masawi sa isang malagim na aksidente ang kanyang mama at papa. Simula pagkabata hanggang sa magdalaga, lumaki siya sa kanlungan ng pagdurusa. Hindi siya nakaranas ng kaunting pagmamahal sa kanyang tita Mercedes. Lumaki siya na puno ng pagmamalupit, ginawang alipin sa mismong sarili niyang pamamahay. Puro masasamang alaala ang nagmarka sa kanyang kamalayan. Kaunting pagkakamali lang, tila lang ang walang latay. Tiniis ang bawat hagupit ng sinturon. Ang mga humilong na sugat ang tanging saksi sa kanyang paghihinagpis. Kahit kakarampot na pagmamahal, wala siyang natanggap sa itinuring niyang pangalawang magulang. Natuto siyang lumaban nang makapagtapos siya sa pag-aaral. Nagsikap, nagtimpi, nagpakatatag. Makamit lang ang tagumpay, masungkit ang medalya. Si Magdalena ay nakapagtapos ng Bachelor of Science, ngunit hindi man lang niya nagamit ang kanyang kurso. Imbis na pumasok sa malaking kumpanya, ginawa siyang alila at tagabantay ng bata. Talo pa niya ang isang timawa. Ikinulong siya ng kanyang tita Mercedes na parang preso. Walang sariling kalayaan at madalas walang laman ang tiyan, hanggang sa naisipan niyang lumayas. Gaya ng ibang kababaihan, nais siyang maging malaya tulad ng isang ibon na matagal nang naghahangad makawala sa hawla. Isang gabi, palihim siyang nag-impake ng mga gamit. Dahil sa kawalan ng pera, nagawa niyang magnakaw sa tukador ng kanyang tiya. Ang salapi ang magsisilbing daan patungo sa kanyang bagong mundo. Sinamantala niya ang pagtaka sa 10 oras ng gabi. Bitbit ang isang maleta. Naisip ni Magdalenang magtungo sa pinakamalayong lugar. Bitbit ang mga hinanakit at mga sugat sa dibdib. Sa kanyang paglalakbay, nakarating siya sa maingay, magulo at mausok na syudad ng Maynila. Pansamantalang nangupahan sa isang maliit na apartment hanggang sa magkaroon ng magandang trabaho sa isang kilalang kumpanya. Sa labis na pagsusumikap, naging interior designer siya sa isang kilalang hotel sa Makati. Nakilala at naging popular sa buong departamento.
hinangaan ng marami at kinahumalingan ng mga sikat na personalidad sa bansa. Gayunpaman, hindi pa handa ang kanyang puso na magmahal. Ang goal lamang niya ang maging success sa buhay. Ilang male celebrity guests na ang nalink sa kanya. Ngunit ni isa sa kanila wala siyang natitipuhan. Makalipas ang ilang taon, nakamit niya ang rurok ng tagumpay. Nagkaroon siya ng malaking account sa bangko, ngunit hindi naging masaya ang sariling buhay. Piling ni Magdalena, marami pang kulang sa hindi pa niya nakamit. Isa nga dito ang tahimik at payapang pamumuhay na matagal niyang inaasam. Hangad niyang manirahan sa isang lugar, malapit sa kabundukan at karagatan. Para sa kanya, ito ang perpektong mundo na nababagay sa kanya. Hanggang sa naisipan niyang maghanap ng mga bahay sa isang online app sa malayong probinsya. Palagi siyang nagsesearch na makita ang isang lugar na may magandang ambience upang matupad ang kanyang pangarap na simpleng buhay. Nag-resign siya sa kanyang trabaho. Isang linggong nagkulong sa apartment at walang tigil sa paghahanap ng magandang bahay sa online app. Isang gabi, buwan ng Semana Santa, abala si Magdalena sa pagdutdot ng laptop. Tanging sa monitor lang nakasentro ang kanyang mga mata. Walang tigil sa paghahanap ng house for sale sa isang website. Ilang oras na ang lumipas, wala pa rin siyang napipiling bahay. Sa labis na pagkairita, nagawa niyang makagat ang sariling labi dahil malalim na ang gabi at pagod na ang kanyang mga mata. Naisip niyang magtimpla ng paboritong kape bago ipagpatuloy ang ginagawa. Nais niya labanan ang antok. Nakangiwing tumungo sa kusina. Hinayaang naka-open ang laptop sa isang bagong website. Habang nagtitimpla ng kape si Magdalena, isang pangyayari ang nagpagulat sa kanya. Literal na isa itong misteryo na walang sinuman ang makakasagot. Kusang nagtipa ang laptop at nag-search. Ilang segundo pa ang lumipas. Lumitaw sa screen ang isang bunggalong bahay na tila nakatirik malapit sa isla. Lahat ng mga impormasyon nakalagay na sa larawan. Labis nagtaka ang dalaga nang makabalik siya sa silid. Bitbit ang isang tasang kape. Hindi siya makapaniwala na makita sa monitor ang matagal na niyang hinahanap. Isang luma at perpektong tahanan na angkop sa kanyang panlasa. Abot langit ang ngiti niya. Sabik na kinuha ang cellphone at mabilis na dinayal ang numero. Ilang beses muna ito nag-ring bago may sumagot sa tawag. Magandang gabi po. Itatanong ka lang po sana kung may nakabili na ng bahay. Kayo po ba ang may-ari? Interesado kasi akong bilhin ito. Hindi ako ang may-ari ng bahay. Katiwala lang po ako. Sa katunayan, wala pang nakakabili ng bahay. For sale pa rin ito. Kung interesado ka, mas maiging personal mo akong makita. Nakalagay naman ang kumpletong address kung saan ito matatagpuan. Hihintayin na lang kita rito. Ganun po ba? Pero, nandyan po ba ang may-ari? Mas mainam siya ang makausap ko. May tatanong lang ako na mahalagang detalye. Ayaw ko kasing masayang ang oras ko. Sure buyer naman po ako. Pasensya na iya. Wala kasi ang may-ari. Ako na lang ang sasagot sa mga tanong mo pagpunta mo rito. Sa akin kasi ito pinagkatiwala. Pumunta ka na lang dito. Pag nandito ka na sa aming lugar, saka tayo mag-usap tungkol sa presyo. Ipagtanong mo lang ang aking pangalan. Ako pala, si Manang Cecilia. Pwede ko ba malaman ang iyong pangalan? Magdalena po. Yan po ang aking pangalan. Bukas na bukas po, pupunta ako dyan. Interesado po talaga ako sa bahay. Napakaganda naman pala ng pangalan mo. Sige, Iha.
Mag-ingat ka sa biyahe. Hihintayin kita bukas. Mabilis siya nag-impake ng mga damit. Sa sobrang pagkasabik, kung pwede lang pihitin ng orasan, ginawa na niya. Pumilis lang ang takbo ng oras. Tanging pamalit na damit at mahalang gamit lamang ang kanyang dadalhin. Gayunpaman, buo ng desisyon niya bilhin ang bahay. Kinabukasan, maaga ang naging flight niya. Ituturing niya itong bakasyon sa ilang taon na pagsusunog ng kilay sa trabaho. Ito ang magsisilbing pahinga, lula ng sasakyang panghipapawid. Mabilis siyang nakarating sa Visayas. Muling sumakay ng jeep bago markila ng tricycle patungo sa baryo na pupuntahan. Labis naman nagulantang ang driver nang sabihin ni Magdalena ang lugar na kanilang paroroonan. Namutla ito ng banggitin ng baryong Resurrection. Tumanggi ang driver na irid siya. Anya, matagal na umanong abandonado ang nasabing lugar. Nasira na ito noong unang digmaan at naging isang malawak na kagubatan malapit sa isla. Maraming nagsasabi na nilamon na ito ng tubig na magkaroon ng matinding pagbaha dulot ng high tide. Dahil pusigido ang dalaga, nag-offer siya ng malaking halaga. Dalhin lang siya kahit sa bungad lang ng kagubatan. Nasilaw naman ng driver sa alok kaya wala itong nagawa kundi ihatid ang dalaga. Mahigit ilang kilometro pa ang tinakbo ng tricycle bago marating ang baryo Resurrection. Kahit puno ng pagdududa ang kalsada sa meligrosong lugar, tumuloy pa rin ito. Miss, hanggang dito na lang kita may hatid. Wala nang ibang kalsada sa lugar na ito. Bangi na kasi ang dulo nito. Ito ang papasok sa baryo Resurrection, miss. Mag-iingat ka. Ang lugar kasi na pupuntahan mo ang tinatawag na impila ng mga elemento. Mabuti pa, huwag ka na lang sanang tumuloy. Bumalik ka na lang sa inyo. Mapanganib sa isang tulad mo magawi sa lugar na ito. Ikaw kuya ha? Tinatakot mo ba ako? Tingnan mo nga ang buong paligid. Napakaganda ng tanawin. Paano mo nasabing nakakatakot sa lugar na ito? Saka, hindi naman ako matatakoting babae. Heto na po palang bayad. Maraming salamat po sa paghatid. Miss, hindi kita tinatakot. Nagsasabi lang ako ng totoo. Alam mo ba, ilang turistang kababaihan na ang nawawala. Hindi sila naniniwala sa mga babala ng mga taga rito. Hindi ko alam kung anong sadya mo sa lugar na ito. Sumabay ka na sa akin. Ihatid kita ulit sa terminal. Malapit na ang araw de peligro. Sa pagkamatay ni Kristo, mangingibabaw na naman ang mga itim na elemento. Maraming salamat sa mga babala mo. Pero, kailangan ko nang tumuloy. May mahalaga akong appointment na gagawin. Kung ano man ang mangyayari sa akin, hindi mo na ito problema. Sige na po kuya, umalis na po kayo. Ako na ang bahala sa sarili ko. Napakamot na lang sa ulo ang mamang driver sa katigasan ng ulo ni Magdalena. Wala na itong nagawa kundi lisanin ang lugar na puno ng takot. Nang makalis ang tricycle, iginayak muna ni Magdalena ang sarili sa buong paligid bago naglakad patungo sa tahimik, makipot at matalahib na daan. Tanging nagtataas ang puno ang makikita. Mga sangang kumakaway at mga dahong sumasayaw sa hampas ng hangin. Nakakabingi ang katahimikan na pumapabor sa dalaga. Ang tanging dinikta ng kanyang isipan ang makita ang lumang bahay. Habang binabagtas ang komplikadong daan, isang pulubi ang kanyang nakasalubong. Nakasuot ng punit na damit at maraming bulutong sa muka. Kahit nakakadiri ang itsura ng matanda, lumapit pa rin siya dito. Tinanong niya ito kung saan naninirahan si Manang Cecilia. Na itinuro naman ito. Magiliw siyang nagpasalamat sa pulubi bago muling naglakad sa itinurong kalsada.
Ngunit nang sulyapan niya ulit ang matandang babae, bigla na lang itong naglaho na parang bula. Sa kalagitnaan ng makapal na gubat, tingin niya'y tila maraming mga matang nakamasid na nagkukubli sa mga puno. Mga titig na may kakibat na peligro. Makalipas ang ilang oras, dinala siya ng kanyang mga paa sa isang luntian na paligid. Tila isang malawak na hardin na nasasapina ng mga bulaklak. Naririnig din niya ang pag-agos ng tubig mula sa sapa na tila parang nagpapahilom ng pagod. Ilang minuto pang gumuhit sa kanyang paningin ang isang karatulang nakasulat ang pangalang Barrio Resurrection. Pagkapasok sa entrada ng lagusan, sumilay ang nagniningning niyang mga mata. Mula sa malapit na distansya, nakita niya ang lumang bahay na kinupas na ng panahon. Bagamat maliwalas ito at nakakabighaning tingnan, labis ang galak sa puso ng dalaga. Hindi kasi nasayang ang pagod niya. Mabilis siyang naglakad na puno ng sigla. Na marating ang pakay. Napatigil ang paghakbang ng makalapit sa tarangkahan. Hindi niya inaakala na mas malaki ang sukat ng bahay kumpara sa larawan. Mas maganda itong tingnan sa personal. Gayunpaman, hindi niya mapigilang magtaka kung bakit nakasarado ang mga pinto at bintana. Tila hindi tumatagos ang sinag ng araw sa loob. Tingin niya ay parang walang nakatira dito. Lumapit siya sa malaking pinto at agad na pumatok. Paulit-ulit na tinatawag ang pangalan ni Manang Cecilia. Wala naman naging tugon ang katiwala. Naisa na niyang pumunta sa bandang likod at nagbabakasakaling naroroon ang ginang. Bigla na lang lumagitnit ang pinto. Kusa itong bumukas na ikinamilog ng kanyang mga mata. Wala kasing makita na kahit kaunting liwanag. Kadiliman lamang ang namutawi sa kanya. Manang Cecilia! Manang Cecilia! May tao po ba rito? Kainis naman. Mukhang wala na yatang tao. Sino kaya nagbukas ng pinto? Parang minumulto yata ako. Huwag naman sana. Dahil wala naman tugon sa bawat sigaw ni Magdalena sa pangalan ng matandang katiwala, naisipan na niyang pumasok sa bahay na walang pahintulot. Madilim ang paligid kaya kinuha niya ang cellphone at binuksan ang flashlight. Ang sipatin niya ang dilim. Tumambad sa kanya ang mga antigong kasangkapan, mga lumang larawan na nakasabit sa dingding. Maging ang mga upuan ay gawa sa mga mamahaling kahoy na may kakaibang ukit. Muntik na niyang mabitawan ng telepono nang magsara ang malapad na pinto na muntikan pa niyang ikasigaw. Mas lalong tumindi ang sitwasyon nang sumindi ang napakaraming kandila sa bawat sulok ng tahanan. Pati ang chandelier na nakasabit ay gawa din sa malalaking kandila. Nanginig siya sa kanyang kinatatayuan hanggang sa makita ang kwadradong lamesa na may nakapatong na isang papel. Kinakabahang lumapit sa mesa at pinasa ang nilalaman ng liham. Nakalagay dito na pansamantalang umalis ang katiwala at hintayin na lamang siya sa loob. Muling napasigaw si Magdalena nang dumagundong ang malakas na kulog at kidlat. Bago lumuha ang kalangitan sa pagdilim ng paligid, nagmistula itong gabi. Dumating sa punto na bigla na lang sumiklab ang makapal na usok na may kakaibang amoy na tila parang halimuyak ng bulaklak. Isa lang ang laman ng kanyang puso't isipan. Puno ito ng kilabot na lalong nagpapagulo sa kanyang imahinasyon. Nagsitayuan ang kanyang balahibo nang lumagitnit ang mga bagay sa bandang itaas na tila may bumubukas sa malaking aparador. Malinaw din niyang naririnig ang ilang yabag ng mga paa sa hagdan. Kahit wala namang tao. Pagkalansing ng mga babasaging gamit na nagmumula sa kusina. Taimtim siyang umusal ng dasal sa kanyang isipan. Maibsan ang matinding takot. Huli na ang pagsisisi. Dapat nung una pa lang nakinig siya sa babala ng tricycle driver.
Diyos ko, ano problema ba itong pinasukan ko? Ikaw na pong bahala sa akin, Panginoon. Iligtas niyo po ko sa kapamakan. Pangmulto at palito yata ang nakatira dito. Wika ni Magdalena sa kanyang isipan. Magdalena, Magdalena, Magdalena. Matagal na kitang hinihintay. Halika sa aking silid. Samahan mo ko. Malamig na tinig na nagmumula sa ikalawang palapag. Ang tinig na ito ang mas lalong nagpagimbal sa dalaga. Patakbo na tumungo si Magdalena sa entrada para buksan ang pinto. Nais niya makalabas sa lumang bahay. Paulit-ulit siyang sumigaw ng tulong. Ngunit wala namang nakakarinig sa kanya. Sa paghingi niya ng tulong na baka sakaling may makarinig sa kanya, bigla na lang siyang tumahimik nang marinig ang matitinis na boses sa labas ng pinto na may kakaibang lengguwahe, mga salita na hindi kabilang sa mundo ng mga tao. Isang malakas na sigaw ang kanyang pinakawalan nang tumagos sa pinto ang mga nag-uusap sa labas. Halos maputulan na siya ng ugat sa leeg sa kapapalahaw. Hindi niya inaasahan na hindi pangkaraniwang tao ang pinagmulan ng mga tinig, bagkus galing sa mga nilalang, mga itim na elemento na may nakakatakot na anyo. Dahil sa labis na takot, napaihi siya sa pantalon at niyakap ang sarili. Tumindi ang kaba nang masadahan siya ng tingin ng mga nilalang na may mapupulang mata at matatalas ng ngipin, dahilan para mawalan siya ng malay. Sa muling pagdilat ng kanyang mga mata, natagpuan niya ang kanyang sariling nakahiga sa isang magarang kama. Nasa loob siya ng isang magarbong silid. Nakakasilaw ang kulay ng mga dingding na tila masakit sa mata. Ngunit ang labis niyang ipinagtaka, iba na ang suot niyang damit. Nakabihis siya ng mahabang gown na parang ikakasal. Napapitlag siya sa kama nang maramdaman niya na tila may anong bagay na humaaplos sa masela niyang katawan na hindi nakikita. Hinawakan ng kanyang dibdib patungo sa kanyang pagkababae, kung kaya't napaimpit siya sa takot. Sino ka? Magpakita ka sa akin. Nauutal na tanong ni Magdalena. Batid niyang hindi siya nag-iisa sa loob ng silid. Imbis na magpakita sa kanya kung sino man ang nilalang na nasa loob ng malawak na silid, biglang may humawak sa kanyang mga balikat at tinulak pahiga sa kama. Nagpupumiglas siya nang maramdaman niyang may humahalik sa kanyang pisngi patungo sa labi. Ito ang unang halik na dumapo sa kanyang mapupulang labi, hanggang sa umangat ang kanyang pangibaba at hinubad ang panloob na suot. Tumindi lalo ang sitwasyon nang pumatong sa kanyang nilalang na hindi nakikita. Nagpakawala ang dalaga ng mahabang halinghing nang muli niyang maramdaman na may matigas na bagay na pumapasok sa kanyang pagkababae. Hanggang sa tuluyang angkinin ang kanyang pagkababae, isang nilalang ang kumuha ng kanyang pagkabirhen. Nagmamakawa at nagsusumamo si Magdalena sa nilalang na walang tigil na inaangkin ang mura niyang katawan. Ngunit nagpatuloy sa ginagawa ang nilalang hanggang sa marating nito ang rurok ng kaligayahan. Pawis at nangihina ng husto ang dalaga. Hindi siya makapaniwala na isang elemento ang nangahas na lapastanganin siya. Tanging pag-iyak na lamang ang kanyang nagawa na puno ng pagsisisi. Demonyo ka! Bakit mo ito ginawa sa akin? Sinira mo ang aking dangal. Nandidiri ako sa iyo kung sino ka mang impakto ka. Galit na wika ni Magdalena habang patuloy na dumadaloy ang may bigat na luha. Marahan siyang naupo sa kama at inayos ang damit
bago sinuot ang pang-ibaba. Dumudugo ang masela niyang katawan sa laki ng pagkalalaki na pumasok sa kanyang bulaklak. Pinilit niyang tumayo. Naglakad patungo sa pinto para tumakas. Ngunit hindi ito mabuksan. Parang awa mo na. Buksan mong pinto. Pakawalan mo ko. Gusto ko nang umuwi sa amin. Huwag mo ko ikulong dito. Nakuha mo na ang gusto mo. Sambit na pagmamakaawa ng dalaga na tila kinakausap ang hangin. Ang sa mapansin niyang mula sa kinatatayuan ang isang malaking antigong salamin sa harap ng malaking aparador. Sobrang luma ng ito. Ngunit napakaganda ang nakaukit na disenyo. Sumusukat ang aparador ng pintong talampakan. Dumating sa punto na lumitaw ang isang nilalang sa kanyang harapan. Matangkad, mahaba ang puting buhok. Patulis ang tenga. Asul ang mga mata at maputi ang balat. Nakasuot ito ng bahag na gawa sa gintong seda. Imbis na matakot at magalit ang dalaga, kabaliktaran ang kanyang nararamdaman. Labis siyang nahumaling dito. Para siyang nakakita ng anghel sa lupa. Nakalimutan na niyang ginahasa siya nito. Lumapit ito sa kanya at tinawakan ng kanyang mga kamay. Nagbanggaan ang kanilang mga mata. Tila nanginginig pareho ang bawat palitan ng mga titig na parang bituin sa mga langit. Sing-init ng apoy ang lumalagablab sa kanilang mga puso. Tila nagayuma si Magdalena ng mga asul na mata ng nilalang. Nagpalagayan ng loob sa unang pagkikita. Nagpakilala ang nilalang bilang isang maharlikang engkanto. Isang maligno na may mataas na antas sa kanilang mundo. Dumating sa punto na naging sunod-sunuran ang dalaga sa anumang sabihin ng maligno. Simula ngayon, pagmamayari na kita Magdalena. Tayong dalawa ay pinadhana ng panahon. Sa akin ka lang Magdalena. Akin na akin ka lang. Ako lang ang mamahalin mo habang buhay. Saad ng maligno. Iyong-iyo lang ako, Sinta. Ikaw lang ang maaaring umangkin sa aking katawan. Mahal na mahal kita. Tugon naman ni Magdalena na tila wala na sa sariling pag-iisip. Magkahawak kamay silang magkasamang lumabas sa silid. Lahat ng bagay sa paligid ay biglang nagbago ang kanilang madilim at walang sigla sa loob ng lumang bahay. Nagkaroon ng kulay. Maraming taga-silbi at puno ang masasarap na putahe ang mahabang lamesa. Lahat ng bagay sa bawat sulok ay naging kakaiba. Ang mga kandila ay naging magagandang bombilya na tila mula pa sa makalumang palasyo. Itunuring na prinsesa si Magdalena ng mga taga-silbi. Parang nasa isang mundo na siya ng pantaserye. Matapos silang kumain, agad silang umakyat sa ikalawang palapag sa loob ng silid. Muli silang nagtalik. Nagpaubay ang dalaga ng kinin ng kanyang katawan. Ilang beses silang nagnaigi hanggang sa marating ang sukdulan. Pagod at nagmumutawi kay Magdalena. Nanlalagkit ang kanyang katawan sa tindi ng laro sa kama. Wala na siyang pakialam kahit na walang sapin ang maselang katawan. Tumayo siya sa kama, balak niyang maligo para maibsan ang pagod. Saglit na sinuklay ang magulong buhok gamit ang mga kamay. Akmang patungo na sa banyo. Bigla siyang napatigil ng matapat ang sarili sa antigong salamin. Napasigaw siya ng malakas nang makita sa replika ng lumang salamin ang tunay na anyo ng nilalang. Nakasiping niya sa kama at doon na numbalik ang kanyang kamalayan. Isang napakapangit na nilalang ang nakahiga. Isang itim na maligno na nagbabaga ang mata at matatalim ang kuko at ngipin. Buhaghag ang buhok at kulubot ang balat. Parang isang bangkay na umahon sa hukay. Ngunit ang nagpatindig talaga sa kanyang mga balahibo. Nang makita niyang sarili na wala ng buhay, isa na siyang malamig na bangkay na nakasabit sa kisame. Nakita niya ang kanyang sarili na nakabigti gamit ng matibay na lubid na suot ang dating damit.
Doon, nagbalik tanaw sa kanyang isipan na nagawa niyang wakasan ang sariling buhay sa labis na takot. Nung makapasok sa lumang bahay, nagawa niyang magbigti dahil sa negatibong enerhiya mula sa mga itim na elemento na gumagambala sa kanyang isipan, sanhi para maapektuhan ang kanyang mental at emosyonal. Tumayo ang mapaninlang na maligno sa kama. Lumapit sa kanya habang nakangisi ang mga labi. Humahalakhak ng nakakakilabot bago hawakan ng kanyang mga kamay. Tanging pagsigaw na lang ang huling nagawa ni Magdalena. Persaan siyang hinila ng maligno papasok sa loob ng antigong salamin. Doon niya napagtanto na isa na lamang siyang espiritu na walang kalayaan. Sa loob ng antigong salamin, nakita niya ang napakaraming kaluluwa ng kababaihan na nakabilanggo sa malamlam na rehas. Mga kaluluwa na ginawang alipin ng mga maligno. Sa labas ng lumang bahay, may isang matandang babaeng nakatayo. Nakangiti habang hawak ang isang kumpol na gintong pilak bilang regalo ng mga elemento na nananahan sa antigong salamin na walang iba kundi si Manang Cecilia, ang matandang nag-anyong pulubi. Ito ang matandang hukluban na tagapamagitan sa mundo ng mga mortal at itim na engkanto na may kasalukuyang bayad. Ito ang nagsisilbing tulay para mag-alay ng mga kaluluwa ng mga babae sa antigong salamin na nagmula sa kanilang henerasyon. Sa larangan ng itim na mahika, bawat kaluluwang katumbas ng isang gintong barya.